Mina, don't be so dramatic. Isang bahay lang ito, at saka pamilya ko sila. Wala kang karapatang ipagkait ang bubong na ito sa mga kadugo ko. Ang boses ni Roberto ay kasing lamig ng hanging umihip sa labas ng Casa Esperanza, pero mas matalas pa ito sa kahit anong patalim na bumaon sa dibdib ni Maribel o mas kilala ng lahat bilang Mina. Nakatayo siya sa hamba ng pinto, suot pa ang kanyang uniforme mula sa trabaho, habang ang magkabilang kamay ay maingat na may dalang isang espesyal na cake. Ito ang paborito ni Roberto, isang customized chocolate ganache na ipinagawa pa niya sa kabilang bayan para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang amoy ng banilya at tsokolate ay humahalo sa malansang amoy ng piniritong isda na nagmumula sa kanyang sariling kusina, isang kusinang hindi na niya makilala. Lumingon si Mina sa malawak na sala. Doon nakita niya ang 15 kamag-anak ni Roberto, mga tito-tita at pinsan, na halos hindi naman niya nakakausap na kampanteng nakahiga sa kanyang mamahaling velvet sofa. Ang kanyang mga porselanang figurin na galing pa sa ibang bansa ay ginawang laruan ng mga bata, habang ang kanyang biyena na si Doña Luz Viminda ay marangyang nakaupo sa kabisera. Hawak na matanda ang isang tasa ng tsa, ang huling piraso ng antique tea set na pamana pa sa kanya ng namayapa niyang ina. Ang bawat higop ng matanda ay tila isang dahan-dahang pag-ubos sa danggal ni Mina. Roberto, anibersaryo natin na yon, bulong ni Mina. Halos hindi lumalabas ang boses dahil sa sikip ng kanyang lalamunan. Pinagpaguran ko ang bahay na ito sa loob ng 6 na taon sa Dubai. Bawat sentimo, bawat pako rito galing sa pawis ko. Bakit sila nandito? Bakit pinalitan ninyo ang lock ng master bedroom? Humarap si Roberto sa kanya, walang bakas ng pagsisisi sa mga mata. Sa halip, ang nakita ni Mina ay pagkapuot. Iyan na naman tayo sa pera ko bahay ko na linya mo. Nakakasawa na, Mina. Asawa kita, kaya obligasyon mong tanggapin ang pamilya ko. Huwag mong dungisan ang masayang gabi namin ng pagiging makasarili mo. Just put the cake on the table and go upstairs. Doon ka muna sa guest room. Pinagamit ko muna ang silid natin kay Ate Preshi. Masama ang pakiramdam niya. Naramdaman ni Mina ang biglang pagbigat ng kanyang mga binti. Ang box ng cake na kanina ay tila simbolo ng pag-ibig, ay naging kasing bigat na ng isang semento. Unti-unting nanginig ang kanyang mga daliri hanggang sa dahan-dahang madulas ang kahon mula sa kanyang hawak. Walang malakas na tunog ang pagbagsak nito, tila isang mahinang pagpalo lamang sa sahig. Pero para kay Mina, yon ang tunog ng kanyang mundo na tuluyang nagkakapira-piraso. Ang matamis na icing ay kumalat sa sahig, na dumihan ng alikabok mula sa sapatos ng mga taong hindi naman niya inimbita. Hindi man lang lumingon si Roberto sa nasirang cake. Sa halip, tinalikuran niya ang asawa para makipagtawanan sa kanyang pinsang si Elena na no'y suot ang isa sa mga silk robe ni Mina na tila ba sa kanya yon. Ang bawat halakhak nila ay tila mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Mina. Ang bahay na itinayo niya para maging kuta ng kanilang pagmamahalan ay naging isang malamig na bilangguan, at siya ang tunay na may-ari ay naging isang estranjero sa sarili niyang tahanan. Tumingin si Mina sa kanyang mga palad, ang mga palad na naging magaspang dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa para lamang mabigyan ng marangyang buhay ang lalaking ito. Ngayon, ang tanging natitira sa kanya ay ang hapdi ng pagtatraidor na unti-unting lumalalamon sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng ingay ng karaoke at tawanan ng mga salsedo, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdo na umaakyat sa kanyang dibdib. Hanggang kailan ako mananatiling piping saksi sa sarili kong pagkawasak, habang ang mga taong pinatira ko sa aking puso ang siya ring nagnanakaw ng aking hininga. Ang pinakamasakit na bahagi ng pag-uwi ay ang matuklasan na ang pintuan na dapat ay nagpoprotekta sa iyo ay siya na palang nagkukulong sa iyo sa isang impyerno. Nanigas ang buong katawan ni Mina nang maramdaman niya ang malamig na presensya sa kanyang likuran.
Dahan-dahan siyang lumingon at bumungad sa kanya ang mapang-uring tingin ni Doña Luz Viminda. Ang matanda ay nakatayo, nang tuwid ang mga kamay ay nakakrus sa dibdib at ang mga labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti na tila ba nahuli niya ang isang magnanakaw sa sarili nitong pamamahay. Naghahanap ka ba ng kung ano, Mina? Ang boses ng matanda ay may himig ng otoridad na hindi matatanggihan. Huwag mo nang pakialaman ang mga gamit ni Roberto. Ang mga papeles na yan ay tungkol sa negosyo ng pamilya Salcedo. Wala kang kinalaman dyan. Pero pangalan ko ang nakasulat sa folder na ito, Ma? Mahinang sagot ni Mina, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Karapatan kong malaman kung ano ang kinalaman ko sa negosyo ninyo. Isang maikling halakak ang kumawala sa tuyong lalamunan ng matanda. Lumapit siya kay Mina, sapat na malapit para maamoy ni Mina ang matapang na pabango nito na humahalo sa amoy ng tsaa. Karapatan? Nakalimutan mo na yata kung kanino ka galing, Mina? Anak ka lang ng isang labandera na pinakasala ng anak ko dahil sa awa. Ang lahat ng mayroon ka ngayon, ang aplidong dala mo ang posisyon mo sa lipunan, ay utang mo sa amin. Huwag kang umasta na. Tila ba ikaw ang nagmamay-ari ng hangin na hinihinga mo? Padabog na isinarado ni Doña Luz Viminda ang drawer at hinila si Mina palabas ng silid. Pagbaba nila sa sala, sinalubong sila ng mga nakakalokong tingin ng mga kamag-anak ni Roberto. Ang kislap na mga alahas na suot nila, mga alahas na alam ni Mina na binili, gamit ang perang ipinapadala niya noong nasa Dubai pa siya, ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Mina, ayan ka na pala? Bulyaw ni Ate Presi, ang panganay na kapatid ni Roberto, habang nakataas ang mga paa sa coffee table. Pakigawa naman kami ng kape. At pakidala na rin ng ilang baso ng malamig na tubig dito. Nakakapagod palang mag-ayos ng mga gamit sa bagong kwarto ko. Tumingin si Mina kay Roberto, nanoy abala sa pakikipag-usap sa isang pinsan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaalala sa kanila na siya ang nagbayad para sa kape na iniinom nila. Siya ang nagpundar ng lamesang kinasasandalan nila. Pero nang magtama ang paningin nila ni Roberto, ang nakita lamang niya ay ang pag-iwas ng tingin nito at ang pagkunot ng nuna, tila ba isa siyang istorbo? Laban sa kanyang kalooban, nagtungo si Mina sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Habang nagpapakulo ng tubig, narinig niya ang mahihinang bulungan mula sa labas ng pintuan ng kusina. Ang boses ni Roberto at ang malanding hagik-gik ni Elena. "Don't worry, Roberto," malambing na sabi ni Elena. "Kunting tease na lang. Kapag nakuha na natin ang lagda niya sa loan documents, wala na siyang magagawa. This house will finally be under your name at hindi na tayo kailangan magtago." "Alam ko, Elena," sagot ni Roberto, na may halong pagmamadali at kaba. "Pero kailangang maniwala siya na kailangan nating gawin ito para iligtas ang kumpanya. Make sure na hindi niya mapapansin ang mga fine print sa ilalim. Iiyak lang yan ng konti, pero sa huli, susunod din yan sa gusto ko." Ganoon naman si Mina martir para sa pag-ibig. Ang hawak na pitsil ni Mina ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay. Wala itong ingay dahil sa kapal ng basahan sa sahig, pero ang tubig na tumapon ay kasing lamig ng katotohanang sumampal sa kanya. Hindi lamang pala ang bahay niya ang gustong kunin ng mga ito. Gusto nilang ibaon siya sa utang gamit ang sarili niyang mga kamay, habang ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay plano na palang palitan siya sa loob mismo ng kanyang kuta. Nanginginig ang buong katawan ni Mina habang nakasandal sa lababo. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa gitna ng dilim at sakit, isang maliit na apoy ng galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso, isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Sa ilalim ng lamesa sa dilim ng kusina, tiningnan niya ang listahan ng kanyang mga contacts hanggang sa huminto siya sa isang pangalan,
Ati Valdez. Kung gusto ninyong maglaro ng apoy sa loob ng bahay ko, bulong ni Mina sa kanyang sarili. Ang boses ay wala ng emosyon. Sisiguraduhin kong kayo ang unang matutupok. Sa labas narinig niya ang malakas na hiyawan ng Dongho Salcedo dahil sa isang nakakatawang eksena sa TV. Walang nakapansin sa aninong nakatayo sa kusina ang anino ng isang babaeng. Kanina lang ay Vonat, pero ngayon ay naglalakas ang isip niya. Nat, pero ngayon ay nagsisimula ng bumuo ng isang planong kasing tindi ng bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa Casa Esperanza. Ngunit ang hindi alam ni Mina sa likod ng pintuan ng kusina, may isa pang pares na mga mata ang kanina pa nagmamasid sa kanya. Isang pares na mga mata na hindi kay Roberto, hindi kay Elena, at mas lalong hindi kay Doña Luz, Viminda. Ang pinakamatalim na patalim ay hindi galing sa kaaway, kundi sa kamay ng taong pinagkatiwalaan mong humawak ng iyong likuran. Naramdaman ni Mina ang init ng isang palad sa kanyang balikat. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at lumingon. Akala niya ay si Roberto, pero ang bumungad sa kanya ay ang maamong mukha ni Elena. Ang kanyang pinsan ay may dalang baso ng tubig at ang mga mata nito ay tila puno ng pakikiramay, isang pakikiramay na. Kung hindi lang narinig ni Mina ang usapan kanina, ay paniniwalaan sana niya ng buong puso. Ate Mina, uminom ka muna, malambing na sabi ni Elena. Huwag mo nang isipin ang sinabi ni Tita Luz Viminda. Alam mo naman, ang matatanda mabilis lang uminit ang ulo. At si Kuya Roberto, stress lang yun sa kumpanya, kaya siya nagkakaganyan. Tiningnan ni Mina ang baso ng tubig. Sa isip niya, naalala niya kung paano niya pinag-aral si Elena, kung paano niya ito binilhan ng mga gamit noong wala itong pambili, at kung paano niya ito itinuring na tunay na kapatid. Ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elena ay tila lason na binalot sa asukal. Salamat, Elena. Maikling sagot ni Mina. Kinuha niya ang baso, pero hindi uminom. Mabuti na lang at nandito ka. Akala ko wala na akong kakampi sa bahay na ito. Mumiti si Elena, isang ngiting, umabot hanggang sa kanyang mga mata, pero may kakaibang kislap dun, isang kislap ng pananalo. Siyempre naman ate, magkadugo tayo, di ba? Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita tatalikuran. Kaya nga ate, kung may ipapagawa sa'yo si Kuya Roberto o may papapirmahan siya, baka naman pwedeng pagbigyan mo na para lang tumahimik na ang lahat at hindi ka na nila pag-initan. Napatigil si Mina sa pagpunas ng counter. Ang pananakit ng kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na pagkamuhi. Ganun ba, Elena? Sa tingin mo ba yon ang tamang gawin? Kahit na ang ibig sabihin noon ay itataya ko ang lahat ng pinaghirapan ko? Para naman sa inyong dalawa, yun ate, mabilis na sagot ni Elena habang hinahawakan ang laylayan ng suot niyang silk robe, ang robe na paborito ni Mina. At saka sayang naman ang Casa Esperanza kung mawawala dahil lang sa utang ng kumpanya. Isipin mo na lang na sakripisyo ito para sa kinabukasan ninyo. Habang nagsasalita si Elena, napansin ni Mina ang isang bagay sa leeg ng kanyang pinsan. Isang maliit na kislap ng ginto. Dahan-dahang lumapit si Mina, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang suot ni Elena ay ang gold locket na ibinigay ni Roberto kay Mina noong ika-5 anibersaryo nila. Ang locket na akala ni Mina ay nawala sa loob ng kanilang kwarto noong 1 linggo. Ang ganda ng kwintas mo, Elena. Bulong ni Mina, ang kanyang boses ay tila isang babala. Saan galing yan? Saglit na napatigil si Elena. Ang kanyang kamay ay otomatikong humawak sa locket. Ito ba ate? Nakita ko lang ito sa ilalim ng sofa kanina. Akala ko ay itinapon na, kaya isinuot ko muna para hindi mawala. Isasauli ko rin naman mamaya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mina. Hindi na siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang basahan at mas lalong idiniin ang pagpupuna sa lababo hanggang sa mamula ang kanyang mga daliri.
Ang bawat pahid ay tila isang paraan para burahin ang dumi na nararamdaman niya sa presensya ni Elena. Pagalis ni Elena sa kusina naiwan si Mina na mag-isa sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang yon ay muling nabasag nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa likod na pinto ng bahay. Dun sa may hardin nakita niya si Mang Kepueng, ang matandang hardinero na halos 15 taon na nilang kasama. Nakatayo ito sa dilim, hawak ang isang gunting sa halaman at ang mga mata nito ay nakatitig ng diretsyo kay Mina. Lumapit si Mang Kepueng sa bintana ng kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kunot ng panahon pero ang kanyang mga mata ay matalas pa sa agila. "Mamina?" Bulong ng matanda ang boses ay paos at tila galing sa ilalim ng lupa. "Huwag po kayong iinom ng kahit ano na ibibigay nila sa inyo simula ngayon. Ang mga ahas sa loob ng bahay na ito ay hindi lang nanunuklaw, naglalagay din sila ng lason sa inyong pagkain." Bago pa makapagsalita si Mina, mabilis na tumalikod ang matanda at naglaho sa dilim ng mga puno ng mangga. Ang mga salita nito ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Mina. Sa itaas, narinig ni Mina ang pagbukas ng pintuan ng kanilang silid. Ang silid na hindi na niya pwedeng pasukin, narinig niya ang boses ni Roberto na tumatawag kay Elena, at ang kasunod ay ang tunog ng paglock ng pinto. Dahan-dahang pumanhik si Mina sa hagdan patungo sa guest room. Sa bawat baitang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sapatos, tila babawat hakbang ay nag-iwan ng bakas ng dugo. Pagpasok niya sa maliit at madilim na kwarto, agad niyang ibinagsak ang kanyang katawan sa kama. Ngunit nang itabi niya ang kanyang ulo sa unan, isang kakaibang amoy ang bumungad sa kanya. Amoy ng isang pabango na hindi sa kanya. At sa ilalim ng kanyang pisini, naramdaman niya ang isang mahabang hibla ng buhok. Kinuha niya ito at itinapat sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Isang hibla ng mahaba at kulay tsokolating buhok. Ang eksaktong kulay at haba ng buhok ni Elena, ang silid na ito na dapat ay naging kanlungan niya, ay nagamit na rin pala ng iba. Ang kanyang unan ay naging saksi sa isang kataksilan na hindi niya akalaing magagawa ng mga taong itinuring niyang pamilya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Isang message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. "Nakahanda na ang lahat para sa bukas. Siguraduhin mong hindi ka magpapakita ng kahit anong emosyon. Ang laro ay magsisimula sa sandaling humawak ka ng panulat." Sino ang nagpadala ng mensaheng ito at paano nila nalaman ang tungkol sa planong pagpapapirma kay Mina? Sa gitna ng kadiliman niyakap ni Mina ang kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng natuyo, pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na siya ang Mina na OFW na lagi nagpapadala ng pera. Hindi na siyang asawang martir na laging humihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Sa gabing iyon, sa loob ng Casa Esperanza, isang bagong Mina ang isinisilang, isang Mina na handang manulog ng sarili niyang kuta, makuha lang muli ang kanyang kalayaan. Ngunit ang huling tanong na umalingaw sa kanyang isipan bago siya tuluyang makatulog ay ito. Kung ang lahat sa loob ng bahay na ito ay kaaway, sino ang taong nagpadala ng mensahe at sino ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim? Ang pinakamasakit na pagnanakaw ay hindi ang pagkuha ng materyal na bagay, kundi ang unti-unting pagbura sa iyong pagkakakilanlan sa loob ng sarili mong bakuran. Maagang nagising si Mina dahil sa ingay ng tawanan sa labas ng kanyang bintana. Masakit ang kanyang ulo at mabigat ang kanyang dibdib, pero kailangan niyang pumasok sa trabaho. Dahan-dahan siyang bumabadala ang kanyang bag at susi ng sasakyan. Ngunit pagdating niya sa garahe, napatigil siya. Ang kulay puting SUV na pinag-ipunan niya ng 5 taon sa Dubai, ang sasakyang tanging luho na ibinigay niya sa sarili, ay wala sa kinalalagyan nito. "Nasaan ang sasakyan ko?" bulong ni Mina sa hangin.
Ang tanging naiwan doon ay ang tuyong mansa ng langis sa semento at ang ilang bakas ng gulong na tila humahalakak sa kanyang mukha. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay at nakita niya si Roberto na masayang kumakain ng almusal kasama ang kanyang kapatid na si Tonton. "Roberto, nasaan? Ang sasakyan ko ninakaw ba?" Uminom muna si Roberto ng kape bago sumagot nang hindi man lang tumitingin sa asawa. "Hindi ninakaw, Mina. Ibinenta ko na kahapon." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mina. "Ano ibinenta mo? Wala kang karapatan?" "Pangalan ko ang nasa rehistro niyan, Roberto. Pinaghirapan ko yan." "Mina, please, wag kang sumigaw. Nakakahiya sa mga kamag-anak ko," malamig na sabi ni Roberto habang ibinababa ang kanyang tinidor. "Kailangan ng kumpanya ng puhunan. At dahil asawa kita, conjugal property na ang lahat ng mayroon tayo, ginawa ko yun para sa atin. Huwag kang masyadong madamot. Maliit na bagay lang yun kumpara sa kinabukasan natin." "Maliit na bagay?" Nanginig ang boses ni Mina. "Roberto, yan ang tanging gamit na nagpapaalala sa akin na may narating ang pagtitiis ko sa ibang bansa. Bakit hindi mo man lang ako tinanong?" Biglang sumabat si Doña Luz Viminda mula sa dulo ng lamesa. "Mina, tumigil ka na. Ang ingay-ingay mo sa harap ng pagkain. Isang sasakyan lang yan, mapapalitan din yan kapag naging matagumpay na ang anak ko. At saka si Tonton ang kumuha ng komisyon sa pagbenta, kaya nakatulong ka pa sa pamilya. Matuto kang magsakripisyo." Napatingin si Mina kay Tonton, nanoy nakanghisi habang naglalaro ng mamahaling cellphone. Ang pamilyang ito ay tila mga anay na dahan-dahang inuubos ang bawat haligi ng kanyang buhay. Hindi na siya nakapagsalita. Alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin, niya siya pa rin ang lalabas na masama. Lumipas ang maghapon na tila isang bangungot. Dahil wala siyang sasakyan, napilitan siyang mag-commute sa ilalim ng matirik na araw. Pag-uwi niya ng hapon, lalo siyang nagulat sa bumumat sa kanya. Ang malawak na garden ng Casa Esperanza ay puno ng mga catering equipment at mga tent. May mga taong nag-aayos ng mga ilaw at stage. "Ano meron?" tanong ni Mina sa isang tauhan. "May malaking party po bukas, ma'am. Ang grand launch daw po ng bagong investment firm ni Sir Roberto," sagot ng lalaki. Pumasok si Mina sa loob at nakita si Roberto na abalang-abala sa pagbibigay ng utos. Mukhang masayang-masaya ito, tila nakalimutan na ang ginawa niyang pagbebenta sa sasakyan ni Mina kanina lang. "Mina, mabuti at nandito ka na," masiglang sabi ni Roberto. "Bukas ang pinaka-importanteng gabi ng buhay ko. I-invitahin ko ang lahat ng malalaking negosyante sa probinsya. Dito natin gaganapin ang event para ipakita ang yaman ng mga Salcedo. I want you to wear your best dress, okay? Pero kailangan mong tumuong sa pag-aasika so ng mga bisita mamaya." "Roberto, wala na tayong pera para sa ganito kalaking party," babala ni Mina. "Saan mo kinuha ang pambayad sa catering at decorations?" Numiti si Roberto, isang ngiting tila may itinatagong tagumpay. "Huwag mo na kasing intindihin yun. Basta bukas pirma mo na lang ang kailangan at magiging milyonaryo na tayo. This party is just the beginning, Mina. This house will finally serve its purpose." Nilapitan ni Roberto si Mina at hinawakan ang kanyang mga balikat. "Mina, mahal kita. Lahat ng ito ginagawa ko para hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Just trust me one last time, okay?" Gusto sanang maniwala ni Mina, pero naalala niya ang mensaheng natanggap niya kagabi. Naalala niya ang locket sa leeg ni Elena at ang hibla ng buhok sa kanyang unan. Ang bawat haplos ni Roberto ay tila isang malansang pakiramdam na gusto niyang hugasan agad. Nang gabi ring yon, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa party, nakita ni Mina si Elena na may dalang mga shopping bags. Puno ito ng mga bagong damit at sapatos. "Ate Mina, Luko, ang gaganda, di ba?" Pagmamalaki ni Elena. "Binili ito ni Kuya Roberto para sa akin. Sabi niya,
Kailangan kong maging presentable bukas dahil ako ang mag-aasikaso sa mga VIP guests. Huwag kang mag-alala, ate. Bibigyan din kita ng mga lumang damit ko kung gusto mo. Tinitigan ni Mina ang kanyang pinsan. Ang Elena na dating humihingi ng pambili ng notebook, mayon ay nagmamayabang na ng mga gamit na galing sa perang ninakaw sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Mina sa kanyang bintana at tumingin sa labas. Sa ilalim ng dilim, nakita niya si Mang Kepueng na muling nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang matanda ay dahan-dahang tumango sa kanya, tila isang senyas na malapit na ang oras. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang misteryosong sender ay muling nagparamdam. Ang party bukas ay hindi para sa negosyo ni Roberto. Ito ay isang selebrasyon ng iyong pagbagsak. Huwag kang iinom ng alak na iaalok ni Elena. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa iyo, pero may isang pares ng mata na handang sumalo sa iyo kapag nahulog ka na. Sino-sino ang mga taong ito? Bakit tila alam nila ang bawat galaw sa loob ng Casa Esperanza? Habang tinitingnan ni Mina ang kanyang sarili sa salamin, nakita niya ang isang babaeng pagod, sugatan at tila talo na. Pero sa kailaliman ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagsisimulang lumiyab, isang apoy na mas mainit pa sa anumang kislap ng mga ilaw sa labas. Kinabukasan ang Casa Esperanza ay naging sentro ng ingay at karangyaan. Pero para kay Mina, ito na ang huling araw na hahayaan niyang tapak-tapakan siya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang tanong na lang ay ito, sino ang tunay na nagmamay-ari ng gabing ito? Hindi mo ba alam, Elena? Ang mga taong masyadong mabait ay ang pinakamadaling lokohin, si Mina. Kahit tapakan mo na ang pagkatao niyan, iti pa rin yan. Basta sabihin mong para sa pamilya. Ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo patungo sa laundry area kung saan nakatayo si Mina habang yakap ang isang tumpok ng maruruming kumot. Ang mga kumot na ito ay ginamit ng mga pinsan ni Roberto na tila ba ang kanyang bahay ay isang hamak na motel. Napatigil ang paghinga ni Mina. Ang kanyang mga kamay na namumula at humahapdi dahil sa matapang na sabon ay nagsimulang mangginig. Ilang sandali lang ang nakalipas buong hapon, siyang naglaba at naglinis para sa party na gaganapin bukas. Iniisip na marahil kung magpapakumbaba siya, makikita ni Roberto ang halaga niya. Pero ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila naging lason na ngayon ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pero Kuya Roberto, paano kung makita niya tayo? Ang malambing na sagot ni Elena. Matalas din ang pakiramdam ni Ate Mina. Baka mapansin niya ang kwintas na ibinigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala, sagot ni Roberto na may kasamang mahinang tawa na tila isang hapdi sa pandinig ni Mina. Masyadong abala yun sa pagiging superwoman ng bahay na ito. Basta bukas kapag lasing na ang lahat at abala sa party, doon natin siya papapirmahin. She's too exhausted to read the fine print. Ang akala niya para sa utang ng kumpanya ang pinapirmahan niya, hindi niya alam na ililipat na sa pangalan ko ang titulo ng Casa Esperanza bago ko ito ibenta. Naramdaman ni Mina ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila nawala, pinalitan ng isang mabigat at nakakasakaw na presensya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napasandal sa pader para hindi matumba. Ang bawat salita ni Roberto ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Hindi lang pala ang pera niya ang ninakaw. Ang mismong pundasyon ng kanyang pagkatao ay unti-unti na nilang ginigiba. Dahan-dahang sumilip si Mina sa siwang ng pinto. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, nakita niya si Roberto na nakahawak sa baywang ni Elena. Ang kanyang pinsan ang batang inalagaan niya at pinagtapos ng pag-aaral ay nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa habang pinaglalaruan ng gold locket sa kanyang leeg. Ang locket na simbolo sana ng katapatan ni Roberto kay Mina. Isang matinding bugso ng pagsusuka ang umakyat sa lalamunan ni Mina, pero pinilit niya itong lunukin.
Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tila ba ang lahat ng kanyang sakit ay natuyo na at naging isang matigas at matalim na bato sa loob ng kanyang puso. Ang katahimikan ni Mina ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakatakot na desisyon. Bumalik siya sa guest room nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Pagpasok niya, nakita niyang nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe mula sa misteryosang numero. Narinig mo na ang katotohanan? Masakit, di ba? Pero huwag kang susuko. Buksan mo ang ilalim ng tile sa gilid ng cabinet sa iyong kwarto. May iniwan ako dyan na magagamit mo laban kay Ate Valdez. Tandaan mo ang ahas ay namamatay sa sarili nitong lason. Nanginginig ang mga kamay ni Mina habang hinahanap ang sinasabing tile. Gamit ang isang maliit na kutsil, dahan-dahan niyang itinaas ang semento. Doon nakita niya ang isang itim na folder. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang kumpanyang ililigtas ni Roberto ay matagal na palang bangkarot at ginagamit lamang para sa money laundering ng pamilya Salcedo at ni Ate Valdez. At may isa pang litrato, isang lumang lang litrato ni Doña Luz Fiminda, kasama ang isang lalaking, hindi si Roberto o ang namayapang asawa nito. Isang sikretong maaaring magpabagsak sa buong dangal ng pamilya Salcedo. Isang malamig ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mina habang hinihimas ang mga papeles. Ang pagod sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang adrenaline na kasing tindi ng apoy. Akala ninyo ay tapos na ako. Bulong ni Mina sa dilim, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Pero bukas sa gitna ng inyong marangyang party, ipapakita ko sa inyo kung paano gumanti ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang danggal. Ngunit habang tinitignan niya ang folder, isang mahalagang tanong ang sumagi sa kanyang isip. Paano nalaman ng taong nagpapadala ng mensahe ang tungkol sa tagong tile na ito at bakit tila kilalang-kilala nito ang bawat sulok ng Casa Esperanza? Biglang narinig ni Mina ang marahas na pagkatok sa kanyang pinto. "Mina, buksan mo ito?" Sigaw ni Roberto mula sa labas. "Bakit nakalak ang pinto? May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga papeles para bukas. Huwag kang magkunwaring natutulog." Dali-daling itinago ni Mina ang folder sa ilalim ng kanyang unan at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Sa paghawak niya sa trangka ng pinto, alam niyang pagbukas nito, wala na ang dating Mina. Ang laro ng mga Salcedo ay malapit ng matapos at siya na ang may hawak ng baraha. "Buksan mo ito, Mina. Huwag mo akong paghintayin. Alam mong pagod ako sa trabaho. Huwag mo nang dagdagan ang init ng ulo ko." Ang boses ni Roberto ay puno ng pait at pagmamataas. Bawat salita ay tila isang hampas sa kahoy na pinto ng guest room. Sa loob, mabilis na itinago ni Mina ang itim na folder sa pagitan ng kutson at ng bedsheet. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Huminga siya ng malalim pilit na pinakalma ang panginginig ng kanyang mga kamay bago dahan-dahang pinihit ang trangka. Bumukas ang pinto at bumungad ang muka ni Roberto. Amoy alak ito, mamahaling whiskey na tiyak na kinuha sa cabinet na pinag-ipunan ni Mina. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. "Bakit kailangang nakalak ano? Bang itinatago mo rito?" Singhal ni Roberto habang pilit na sumisilip sa loob ng maliit na silid. "O baka naman nag-iinarte ka na naman dahil lang sa sinabi ni Mama kanina." "Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Roberto. Gusto ko lang magpahinga." Mahinang sagot ni Mina, pilit na iniwasan ang tingin ng asawa. "Ano ba ang kailangan natin pag-usapan?" Ibinagsak ni Roberto ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng maliit na mesa. "Ito, ang loan documents mula sa bangko. Bukas pagkatapos ng grand launch ng kumpanya, kailangan nating pirmahan ito sa harap ng manager. This is our last chance, Mina.
Kapag hindi natin ito nagawa, kukunin ng mga creditors ang lahat ng ari-arya natin. Pati ang Casa Esperanza mawawala. Tiningnan ni Mina ang folder. Alam niya ang totoo. Alam niya ang mga papeles na ito ay hindi para sa loan, kundi para sa tuluyang paglilipat ng titulo ng bahay sa pangalan ni Roberto bilang sole owner. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso, hindi dahil sa mawawala ang bahay, kundi dahil sa harap-harapang pagsisinungaling ng lalaking pinang-akuan niyang mamahalin hanggang sa huli. Roberto, sigurado ka ba na ito lang ang tanging paraan? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Baka pwedeng pag-usapan natin ito ng mas insinan, baka may iba pang opsyon. Wala na, huwag ka nang maging pilosopo, Mina. Bulyaw ni Roberto. Wala kang alam sa negosyo. Ang alam mo lang ay magpadala ng pera at sumunod sa akin. Bukas, pirmahan mo ito at tapos na ang usapan. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena sa harap ni Ate Valdez. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang malamig na kilabot ang dumaan sa likuran ni Mina. Halos kasunod nito ang tunog ng takong ng sapatos na naglalakad sa pasilyo. Isang babaeng matangkad, suot ang isang mamahaling business suit at may dalang leather briefcase ang lumitaw sa likuran ni Roberto. Si Ate Valdez. Good evening, Mrs. Salcedo, bati ng abogado. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tila ba tinitingnan niya si Mina bilang isang balakid na kailangang alisin. I hope Roberto has explained everything to you. We need to be synchronized for tomorrow's event. Napakaraming malalaking tao ang darating at hindi natin kayang magkaroon ng kahit anong aberya. Napansin ni Mina ang paraan ng pagtingin ni Ate Valdez kay Roberto, isang tingin na puno ng pagmamay-ari, isang tingin na masigit pa sa pagiging magkatrabaho. At doon sa gilid ng labi ng abogado, nakita ni Mina ang isang bahid ng lipstick na pamilyar sa kanya. Ang kulay na madalas niyang makita sa mga polo shirt ni Roberto na nilalaban niya. Hindi lang pala si Elena, pati ang abogadong dapat ay nagtatanggol sa kanila ay kasabwat na rin sa pagtataksil na ito. Don't worry, Ate Valdez. Sagot ni Mina, ang kanyang boses ay naging matigas at malamig. Alam ko na ang dapat kong gawin. Bukas sisiguraduhin kong magiging memorable ang gabing yon para sa ating lahat. Saglit na napatigil ang abogado, tila nagtataka sa tono ni Mina, pero agad ding bumalik ang kanyang mapang-uring aura. Good! Roberto, let's go. We still need to finalize the guest list with your mother. Umalis ang dalawa, iniwan si Mina na mag-isa sa dilim ng guest room. Ang bawat hakbang nila, palayo, ay tila isang countdown para sa pagsabog na magaganap bukas. Dahan-dahang kinuha ni Mina ang itim na folder mula sa ilalim ng kutson. Binuksan niya ito at binasang muli ang mga dokumento sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone. Ngunit may isang bagong papel na napansin ni Mina, isang dokumento na hindi niya nakita kanina. Ito ay isang life insurance policy sa panggalan niya. Ang beneficiary si Roberto at Ate Valdez. Ang petsa ng pagsisimula ng pulisya nung nakaraang buwan lang. Nanginig ang buong pagkatao ni Mina. Hindi lang pala bahay ang gusto nilang kunin. Gusto rin nilang mawala siya ng tuluyan para makuha ang lahat ng benepisyo. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang huling mensahe para sa gabing ito. Ang abogada ay hindi lang kulasisi siya, ang utak ng lahat. Tumingin ka sa ilalim ng sasakyan ni Roberto bukas ng umaga. Huwag kang sasakay sa kahit anong sasakyan na iaalok nila sa iyo. Ang trahedya ay bahagi ng kanilang plano. Napahawak si Mina sa kanyang leeg, tila ba nauubusan siya ng hangin? Ang Casa Esperanza na itinuring niyang paraiso ay naging isang pugad ng mga mamamatay tao. Sino ang taong ito na nagliligtas sa kanya at bakit tila huli na ang lahat para tumakas? God! Ang pinakamabisang baluti ay hindi bakal kundi ang isang mapanlinlang na ngiti na nagkukubli sa isang pusong nag-aapoy sa galit.
Sumikat ang araw sa Casa Esperanza na tila walang anumang bahid ng dumi ang langit, ngunit para kay Mina, ang liwanag na ito ay kasing lamig ng kamatayan. Habang naririnig niya ang mga tauhan ng catering na nagkakabit ng mga tent sa labas, at ang malalakas na utos ni Doña Luz, viminda sa mga katulong tumayo si Mina sa harap ng salamin. Pinunasan niya ang kanyang mukha, inayos ang kanyang buhok, at isinuot ang maskara ng isang asawang sunod-sunuran. "Mina, bakit hindi ka pa nakabihis?" bungad ni Roberto nang pumasok ito sa silid, hindi man lang kumatok. "Dalian mo! Marami pang kailangang ayusin sa garden. At huwag kang lalabas na parang namatayan, ha? Ipakita mo sa mga bisita na masaya ka." Humarap si Mina sa asawa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Huwag kang mag-alala, Roberto. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tutulong ako sa pag-aayos ng mga bulaklak sa library at sa gazebo. I want everything to be perfect for your big night." Halatang nagulat si Roberto sa biglang paglambot ni Mina, pero agad ding napalitan ito ng kumpiyansa. "Good! That's my girl! Akala ko ay magpapatuloy ka pa sa pag-iinarte mo. Just keep it up, Mina, at pagkatapos nito, babalik din tayo sa dati." Hindi na sumagot si Mina. Lumabas siya at nagsimulang kumilos. Sa bawat bulaklak na inilalagay niya sa mga plurer, at sa bawat kurtinang iniaayos niya, may isang maliit at itim na bagay siyang isinisitit mga micro-camera na binili niya ng palihim sa tulong ng misteryosong sender. Inilagay niya ang isa sa loob ng isang antik na orasan sa library at isa pa sa ilalim ng lamesa sa gazebo kung saan madalas mag-usap ang mag-inang Salcedo. Habang naglalakad siya sa garden, nakita niya si Mang Kepueng. Ang matanda ay tila abala sa paggapas ng damo, pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, dahan-dahan itong lumapit. "Ma'am Mina!" bulong ng matanda habang nakayuko. "Ang mga hayop kapag alam nilang may bitag, hindi sila tumatakbo. Nagmamasid sila. Mag-ingat po kayo sa iaalok nilang inumin. Mamaya, ang tubig na galing sa loob ay hindi para sa inyong uhaw." "Salamat, Mang Kepueng," sagot ni Mina. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Konti na lang po. Matatapos na rin ang lahat ng ito." Lumipas ang hapon na tila, isang mabilis na tren. Dumating na ang mga unang bisita, suot ang kanilang mga mamahaling damit at alahas. Ang Casa Esperanza ay nagmistulang isang palasyo ng kasinungalingan. Nakita ni Mina si Elena na abala sa pakikipag-flirt sa mga batang negosyante, habang si Roberto ay nakadikit sa gilid ni Ate Valdez. Tila ba ipinagmamalaki nito ang kanyang bagong katuwang? Pumasok muna si Mina sa loob ng library para kuhanin ang kanyang cellphone. Dito sa gitna ng katahimikan, pinuksan niya ang app na nakakonekta sa mga camera. Ang puso niya ay tila gustong tumalon palabas nang makita niya ang live feed mula sa gazebo. Doon ay nakaupo si Doña Luz Viminda at si Roberto malayo sa ingay ng party. "Siguraduhin mo, Roberto." Ang boses ng matanda ay malinaw na naririnig sa speaker ng cellphone ni Mina. Pagkatapos niyang pumirma, kailangang makuha natin ang pirma ng doktor. "I have already talked to Dr. Peralta." Gagawa niya si Mina ng medical record. "We will declare her mentally unstable dahil sa sobrang stress mula sa Dubai. Sa ganitong paraan, hindi niya magagamit ang anumang ebidensya kung sakaling maghabol siya." "Pero ma, paano kung maghinala ang mga kapatid niya?" tanong ni Roberto na may halong kaba pero mas nang ingibabaw ang kasakiman. "Huwag kang mag-alala. Ang mga insurance money na makukuha natin ay sapat na para patahimikin ang lahat." Sagot ni Doña Luz. Viminda ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nakangiti sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Ang importante, makuha natin ang Casa Esperanza ng buo. At si Mina ipapapasok natin siya sa isang institusyon sa probinsya kung saan walang makakahanap sa kanya." Doon niya pagsisihan ang pagiging madamot niya. Napahawak si Mina sa kanyang bibig para hindi makawala ang isang malakas na tili.
Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa matinding galit at takot. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano nila. Gusto nilang burahin ang kanyang katinuan at itapon siya sa isang lugar na parang basurang walang halaga. Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Ate Mina, bakit ka nandito sa dilim? Hinahanap ka na ni Kuya Roberto, sabi ni Elena habang pinaglalaruan ng isang baso ng champagne. Inumin mo muna ito. Special concoction ito ni Tita Luz Viminda para sa iyo. Pamparelax para hindi ka masyadong tensyonado sa pirmahan mamaya. Tinitigan ni Mina ang baso. Ang likido sa loob nito ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw, pero alam niyang ito na ang simula ng kanilang huling hakbang. Naalala niya ang babala ni Mang Kepweng at ng misteryosong sender. Salamat, Elena, sabi ni Mina, ang kanyang boses ay malamig at walang katatakutan. Kinuha niya ang baso at tinitigan ang kanyang pinsan. Napakabait mo talagang kapatid, pero bago ko inumin ito, may gusto lang akong itanong sa'yo. Ano yun, ate? Tanong ni Elena na tila nainip na. Sa tingin mo ba kapag nakuha na ninyo ang lahat, sa akin magiging masaya kayo sa loob ng bahay na itinayo ko mula sa dugo at pawis ko habang buhay kayo mumultuhin ng bawat pako at semento rito? Saglit na napatigil si Elena, ang kanyang muka ay namutla, pero agad din itong napalitan ng isang mapanuring ng tea. Huwag kang masyadong madrama, ate. Masanay ka na. Sa mundong ito ang mahihina ay kinakain na malalakas. And right na yung gabi, ikaw nakahain sa lamesa. Inilapit ni Mina ang baso sa kanyang mga labi, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Elena. Sa labas, narinig niya ang malakas na palakpakan ng mga bisita, ang hudyat na magsisimula na ang formal na programa. Itutuloy ba ni Mina ang pag-inom? O ito na ang pagkakataon na bitawan niya ang unang bomba na sisira sa kanilang plano? Ang dugo na nananalaytay sa ating mga ugat ay hindi garantiya ng katapatan. Minsan ito pa ang nagsisilbing lason na dahan-dahang uubos sa iyong hininga. Tinitigan ni Mina ang likido nga sa loob ng baso. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng library tila sumasayaw ang mga bula nito, nagaanyaya ng isang kapayapa ang alam niyang wad. Itinaas niya ang baso dahan-dahang, inilapit sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man ito dumampi, biglang tumunog ang isang malakas na tawanan mula sa labas. Sinamantala ni Mina ang pagkakataon. Lumingon siya kunwari sa pinto at sa isang mabilis na galaw ibinuhos niya ang laman ng baso sa paso ng isang malaking indoor plant sa tabi ng bintana. Ang likido ay mabilis na hinigop ng lupa. Tila ba maging ang halaman ay naramdaman ang panganib na dala nito? O ate, bakit hindi mo inubos? Tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Sayang naman ang mahal niyan. Masyadong matamis, Elena. Kalmadong sagot ni Mina habang ibinababa ang bakanting baso sa lamesa. At saka kailangan kong maging malinaw ang isip para sa pirmahan mamaya. Ayokong magkamali, di ba? Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Lumapit siya kay Mina, sapat na malapit para maamoy ni Mina ang halo-halong amoy ng mamahaling pabango at alak. Mabuti naman, at alam mo na ang lugar mo, ate. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Isipin mo na lang na ito na ang bayad mo sa lahat ng pagkukulang mo kay Roberto. Pagkukulang? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Ibinigay ko ang lahat, Elena. Mula sa pundasyon ng bahay na ito hanggang sa huling butil ng kanin na kinakain ninyo. Saan ako nagkulang? Tumawa ng malakas si Elena, isang tunog na kasing talas ng nabasag na kristal. Nagkulang ka dahil baog ka. Isang dekada na kayong kasal, pero hindi mo man lang mabigyan ng anak si Roberto. Anong silbi ng mansyong ito kung walang magmamana? Anong silbi ng yaman mo kung tuyo ang sinapupunan mo? Yan ang dahilan kung bakit ako ang pinili niya. Dahil ako, kaya kong ibigay ang hindi mo kailanman magagawa. Tila, isang malakas na sampal ang naramdaman ni Mina.
Ang sakit ng pagiging baog ay ang pinakamalalim na sugat na matagal na niyang itinatago at ngayon ang sarili niyang kadugo ang nagbubukas nito ng walang habas. Ang kanyang mga kamao ay nag-igting. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi pero hindi siya kumibo. Kaya huwag kang magmalinis ate, patuloy ni Elena habang dinuduro ang dibdib ni Mina. Sa gabing ito, tapos na ang paghahari mo sa Casa Esperanza. Mag-impake ka na ng mga gamit mo dahil bukas na bukas din ako na ang reyna rito. At kung susubukan mong lumaban o gumawa ng eksena, sisiguraduhin kong sa kulungan o sa mental hospital ang bagsak mo. Madali lang kaming gumawa ng kwento ate. Isang tawag lang sa pulis, sasabihin kong sinaktan mo ako at dahil crazy ka na, dahil sa inggit. Sino ang paniniwalaan nila? Isang malamig na katahimikan ang namayani sa silid. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang sumpa na lumulutang sa hangin. Ngunit sa halip na umiyak dahan-dahang tumingala si Mina, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay naging kasing tigas na ng marmol. Tapos ka na ba? Tanong ni Mina. Ang kanyang boses ay walang pang-inginig, walang takot. Napatigil si Elena, tila nagulat sa lamig ng reaksyon ni Mina. Ano? Sabi ko tapos ka na ba sa mga pananakot mo? Ulit ni Mina. Lumapit siya kay Elena, dahilan para mapaatras ang huli. Akala ninyo ay hawak ninyo ako sa leeg. Akala ninyo ay dahil tahimik ako ay wala akong naririnig. Pero tandaan mo ito, Elena. Ang mga taong itinuri mong baog at mahina ang siyang nagtanim ng bawat puno sa paligid mo. At kapag nagpasya akong sunugin ang kagubatang ito, wala kang matatakbuhan. Biglang bumukas ang pinto ng library at pumasok si Roberto. Ano pang ginagawa ninyo rito magsisimula na ang programa, Mina? Ate Valdez is waiting. Dalhin mo na ang mga papeles. Tiningnan ni Elena si Roberto at agad na nagbago ang anyo nito mula sa pagiging halimaw, naging isang kaawa-awang biktima. Kuya Roberto, si Ate Mina kasi tinatakot niya ako. Sabi niya papatayin niya raw tayo kapag hindi tayo umalis sa bahay na ito. Lumingon si Roberto kay Mina. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Totoo ba ito, Mina? Pati ba naman sa gabi ng tagumpay ko, gagawa ka ng gulo? Hindi sumagot si Mina. Kinuha lamang niya ang asul na folder mula sa lamesa at naglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya kay Elena na no'y nakangisi sa likuran ni Roberto. Ang laro ay hindi pa tapos, Elena. Bulong ni Mina sa kanyang isipan. Paglabas nila sa garden, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang musika ay marangya, at ang mga bisita ay naghihintay. Sa gitna ng stage, nakatayo si Ate Valdez. Hawak ang isang mamahaling ballpen, handa na para sa formal na paglagda. Munis nang humakbang si Mina, paakyat ng stage, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isa't mabilis na sulyap ang ginawa niya. Tumingin ka sa gawing kanan ng stage sa likod ng malaking kurtina. Ang katotohanan ay nakahanda ng lumabas. Handa ka na ba sa huling pasabog? Tumingin si Mina sa direksyong sinabi ng mensahe. Doon sa anino ng mga kurtina, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao, isang taong hindi dapat naroroon, isang taong matagal nang itinuring na patay o nawawala ng pamilya Salcedo. Sino ang taong ito? At paano nito babaguhin ang tadhana ni Mina sa harap ng lahat ng bisita? Ang pinakamadilim na lihim ay hindi nananatiling nakabaon sa lupa. Darating ang araw na ang mismong lupang kinalalagyan mo ang magluluwa ng katotohanang susunog sa iyong kinatatayuan. Nakatayo si Mina sa gitna ng entablado. Ang nakakasilaw na liwanag ng mga spotlight ay tila humahalukay sa kanyang pagkatao. Sa harap niya ay ang mahabang lamesa kung saan nakalatag ang mga dokumentong magtatakda ng kanyang katapusan sa loob ng Casa Esperanza.
Sa gilid, nakita niya ang matalas na tingin ni Ate Valdez at ang hindi mapakaling mga daliri ni Roberto na tila ba bawat segundo ay isang taon ng paghihintay para sa kanyang lagda. "Mina, it's time," bulong ni Roberto, sapat na malakas para marinig ng mga nasa unahang hilera. "The Board of Investors is waiting. Pirmahan mo na ito para masimulan na natin ang pagdiriwang." Dahan-dahang kinuha ni Mina ang ballpen. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumingin siyang muli sa gawing kanan sa likod ng kurtina. Ang bultor ng tao doon ay hindi gumagalaw tila isang rebulto ng nakaraan na nagmamasid. Ang puso ni Mina ay mabilis na tumitibok. Alam niyang ang taong yon ay si Ricardo, ang panganay na kapatid ni Roberto, na 10 taon nang idineklarang patay matapos ang isang kahina-hinalang sunog sa kanilang lumang bodega. "Mina, are you okay?" tanong ni Achin Valdez. Ang boses ay puno ng pekang pag-aalala na may halong pagmamadali. "Masyado kayata ang natitense, isang pirma lang ito and everything will be settled." "Settled?" Ulit ni Mina, ang boses ay umalingaw sa speaker system ng buong garden. Napatigil ang lahat ng bisita. Ang bulungan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. "Settled para kanino, Ate Valdez? Para sa akin na mawawala ng lahat o para sa inyo na makakakuha ng lahat?" Biglang namutla si Roberto. "Mina, anong sinasabi mo? Huwag kang gumawa ng eksena rito. Nakakahiya sa mga bisita." "Nakakahiya." Tumawa si Mina, isang mahaba at malamig na tawa na tila nagpatindig sa balahibo ng lahat. "Ang nakakahiya, Roberto, ay ang pagsasabwatan ninyo ng iyong ina at ng iyong kalaguyo na si Ate Valdez para nakawin ang bahay na pinaghirapan ko sa ibang bansa. Ang nakakahiya ay ang planong ideklara akong baliw para lang makuha ang insurance money ko." Isang malakas na singhapan ang narinig mula sa mga bisita. Si Doña Luz Viminda, na noy nakaupo sa VIP table, ay mabilis na tumayo. "Mina, tumigil ka? You are clearly out of your mind, guard. Kunin niyo siya. Masyado na siyang pagod. Hindi na niya alam ang sinasabi niya." Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, itinaas ni Mina ang kanyang cellphone sa tapat ng mikropono. Ang boses na lumabas dun ay ang recording ng usapan ni Roberto at Elena kanina sa pasilyo, pati na ang plano ni Doña Luz Viminda sa gazebo. Ang bawat salitang nakakainsulto at bawat plano ng pagnanakaw ay narinig ng bawat taong naroroon. "Hindi ako baliw," deklarasyon ni Mina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Ang baliw ay ang mga taong akala ay makakatakas sila sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananakot." "Sinungaling ka," sigaw ni Elena mula sa ibaba ng stage, ang kanyang mukha ay puno ng put. "Inimbento mo lang ang lahat ng yan dahil sa inggit mo sa akin?" "Ingit sa iyo, Elena." Tumingin si Mina sa kanyang pinsan. "Inalagaan kita, pinag-aral kita at tinuring na kapatid. Pero ang isinukli mo ay ang pagnanakaw sa asawa ko at sa danggal ko. Sino ngayon ang dapat mahiya?" Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumabas mula sa likod ng kurtina ang misteryosong tao. Nang tumama ang liwanag sa kanyang muka, tila tumigil ang paghinga ni Roberto. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan na makilala ang muka ng taong matagal nang wala. Ricardo, mahinang tawag ni Roberto ang kanyang tuhod, ay nagsimulang manghina. "Hindi maaari! Patay ka na!" "Patay na ba ako sa isip mo, Roberto? Dahil ikaw ang nag-utos na sunugin ang bodega habang nandoon ako." Ang boses ni Ricardo ay malalim at puno ng hinanakit. Lumakad siya patungo sa gitna ng stage, hawak ang isang lumang dokumento. "Nandito ako hindi para sa yaman ng mga Salcedo, kundi para ibigay kay Mina ang katarungang matagal ninyong ipinagkait sa kanya." Tumingin si Ricardo kay Mina at tumango. "Ang Casa Esperanza ay hindi kailanman magiging inyo dahil ang lupang kinatatayuan nito ay nakapangalan sa akin
at ibinigay ko na ang lahat ng karapatan kay Mina bilang kabayaran sa katapatan niya sa pamilyang ito. Nagkagulo ang mga bisita. Si Ate Valdez ay mabilis na naglakad palabas, tila sinusubukang tumakas, pero hinarang siya ng dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Napayak si Mina hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding kaginhawaan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit na tiniis niya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, lumingon si Roberto kay Mina. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at isang kakaibang klase ng galit. "Akala mo ba tapos na ang lahat, Mina?" Bulong ni Roberto, habang dahan-dahang kinakapa ang isang bagay sa ilalim ng lamesa. "If I can't have this house and I can't have you, then no one will." Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa garden. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa Casa Esperanza, bago ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay ang narinig mula sa entablado. Ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ang sandali kung kailan lumalabas ang tunay na kulay ng isang taong nawalan na ng lahat. Sa isang iglap ang Casa Esperanza ay nilamon ng kadiliman. Ang kaninang makulay at nagnaningning na garden ay naging isang itim na hukay ng takot at kalituhan. Narinig ni Mina ang marahas na paghinga ni Roberto sa kanyang tabi, isang tunog na kasing dumi ng kanyang konsensya. Ang bawat sigaw ng mga bisita sa ibaba ng entablado ay tila naging malalayo at tila galing sa ilalim ng tubig. "Akin na iyan, Mina. Akin na ang mga papel na yan." Ang boses ni Roberto ay puno ng pait at desperasyon. Naramdaman ni Mina ang isang magaspang na kamay na humablot sa kanyang braso, bumaon ang mga kuko nito sa kanyang balat, na tila ba ibinabaon ng asawa ang lahat ng kanyang puot. Hindi gumalaw si Mina. Kahit sa dilim, naramdaman niya ang matalim na kislap na isang bagay sa kamay ni Roberto, isang letter opener na kinuha nito mula sa lamesa. Ngunit bago pa man makagawa ng maling hakbang, ang asawa, isang mabigat na kamay ang humawak sa pulso ni Roberto. Ang tunog ng pag-ungol ni Roberto sa sakit ay umaling-aungaw sa gitna ng katahimikan, kasunod ng tunog ng isang metal na bumagsak sa sahig ng entablado. "Huwag mong subukan, Roberto. Hindi mo na siya masasaktan pa kahit kailan." Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng semento matatag at puno ng awtoridad. Biglang bumukas ang mga emergency lights, naglalabas ng isang maputlang liwanag na sapat na para makita ang eksena sa stage. Nakaluhod si Roberto, hawak ni Ricardo ang kanyang braso sa likuran, habang sa gilid ay nakatayo si Mina, diretso ang tingin at walang bakas ng luha. Ang mga bisita sa ibaba ay tila mga estatwa, hindi malaman kung tatakbo o manonood sa pagguho ng pamilyang Salcedo. "Guardia, hulihin niyo ang lalaking iyan. He's an intruder, patay na si Ricardo." Sigaw ni Doña Luz Viminda habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla at nanginginig ang mga labi. Ngunit walang gwardiyang lumapit. Sa halip, 4 na lalaking nakauniporme ng pulis ang pumanghik sa entablado. Kasama nila si Mang Kepueng, na ngayon ay hindi na nakasuot ng panghardinero kundi isang maayos na barong. Ang matanda ay tumingin kay Mina at tumango ng bahagya. "Doña Luz Viminda, Roberto Salcedo at Ate Valdez, kayo ay inaaresto dahil sa kasong falsification of public documents fraud at tangkang pagpatay kay Ricardo Salcedo, 10 taon na ang nakalilipas." Ang boses ng opisyal ay malakas tila isang hatol ng tadhana. Nakita ni Mina si Elena na sinusubukang sumingit sa gitna ng mga tao para tumakas, pero hinarang siya ng isang babaeng pulis. Ang mukha ng kanyang pinsan ay puno ng luha at takot malayo sa mapanghamong reyna na nakita niya kanina sa library. "Ate Mina, tulungan mo ako, napilitan lang ako. Si Roberto ang nag-utos sa akin." Hiiyaw ni Elena, ang boses ay matinis at nakakairita.
Tumingin si Mina sa kanyang pinsan at sa isang sandali nakaramdam siya ng awa, hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa liit ng pagkataon nito. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Elena, pero mas pinili mong maging anino ng isang lalaking. Hindi ka naman kayang panindigan. Diyan ka nagkamali. Lumapit ang mga pulis kay Roberto at pinusasa nito. Ang lalaking dati ay tinitingala ni Mina ang lalaking pinang-arap niya makasama habang buhay ay mukhang isang basang sisiw na tinalikuran ng lahat. Ngunit bago siya hilahin pababa ng stage, lumingon si Roberto kay Mina. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala mo ba panalo ka na, Mina? Bulong ni Roberto. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dumaan sa hangin. Ibinigay ko ang titulong ito sa iyo dahil alam kong hindi mo kayang bayaran ng utang na nakakabit dito. Hindi bangko ang may hawak ng bahay na ito, kundi si Don Arcadio. At alam mo kung paano siya maningil? Hindi pera ang gusto niya, kundi dugo. Napatigil si Mina. Ang pangalang Don Arcadio ay isang pangalang kinatatakutan sa buong probinsya, isang lalaking walang awa pagdating sa usaping negosyo. Tumingin si Mina kay Ricardo at nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang bayaw. Mina, huwag kang maniniwala sa kanya, sabi ni Ricardo. Pero ramdam ni Mina ang panginginig sa boses nito. Pinanood ni Mina ang pagkaladkad ng pulis sa kanyang asawa, sa kanyang biyenan at sa kanyang pinsan palabas ng Casa Esperanza. Ang mga bisita ay dahan-dahan na ring nagsiyalisan dala ang pinakamalaking tsismis ng taon. Naiwan si Mina sa gitna ng malawak na garden kasama si Ricardo at Mang Kepweng. Ang katahimikan ay bumalik sa bahay, pero ito ay isang katahimikang may dalang bagong kaba. Tumingin si Mina sa itaas sa bintana ng kanyang master bedroom. Ang bahay na ito na itinayo niya mula sa kanyang pawis at dugo ay tila isang dambuhala na naghihintay ng susunod na biktima. Naramdaman ni Mina ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang huling mensahe para sa gabing ito mula sa misteryosong numero. Ang mga ahas ay wala na, pero ang kuta ay may nakatagong bomba. Buksan mo ang vault sa loob ng kwarto ni Doña Luz Viminda. Huwag mong hahayaan na maunahan ka ni Don Arcadio. Sino ba talaga ang taong ito? At bakit tila mas malalim pa ang balon ng mga lihim sa loob ng Casa Esperanza kaysa sa iniisip niya ang pinakamabigat na pintuan na kailangang buksan ay hindi ang gawa sa bakal, kundi ang pintuan ng silid kung saan itinago ang lahat ng kasinungalingan ng taong itinuring mong pamilya. Dahan-dahang pinihit ni Mina ang trangka ng pintuan ng silid ni Doña Luz Viminda. Ang bawat hakbang niya sa loob ng madilim na silid ay tila pagpasok sa isang kuta ng kaaway. Ang amoy ng matapang at lumang pabango ay sumalubong sa kanya, humahalo sa amoy ng alikabok at nakakasakal na awtoridad na tila nakadikit pa rin sa mga pader. Ito ang silid na sa loob ng 10 taon ay ipinagkait sa kanya ang lugar kung saan siya madalas ipatawag para lamang hiyain at paalalahanan na siya ay isang hamak na swerte lamang sa pamilya Salcedo. Binuksan niya ang kanyang cellphone para magsilbing liwanag. Ang bawat aninong nililikan nito sa mga antigong kagamitan ay tila mga multo ng nakaraan na nagmamasid sa kanya. Nagtungo siya sa gilid ng malaking cabinet gaya ng sabi sa mensahe. Doon sa likod ng isang nakasabit na painting ng isang tuyong tanawin ay nakatago ang isang vault. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang passcode na nakuha niya mula sa itim na folder ni Ricardo, ang petsa ng pagkamatay ng ama ni Roberto, ang tanging tao na tila may konting malasakit sa kanya noon. Sa isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga gears sa loob ng bakal bumukas ang vault, walang mga alahas o tumpok ng pera ang tumambad sa kanya. Sa halip isang makapal na dokumento na nakatalinang itim na laso ang naroon. Sa itaas nito ay may nakasulat na pangalan sa pulang tinta, Don Arcadio. Binuksan ni Mina ang folder at binasa ang bawat pahina.
Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pumapalo sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Ang utang ni Roberto ay hindi para sa kumpanya. Ito ay utang mula sa pagsusugal at maling pakikipagsapalaran sa mga illegal na gawain ni Don Arcadio. At ang masakit, ang ginamit na collateral ay hindi lang ang Casa Esperanza, kundi ang mismong buhay ni Mina. Nakasado na kung hindi makakabayad si Roberto ang lahat ng ari-ariya ni Mina, pati na ang kanyang kinabukasan, ay mapupunta sa ilalim ng kapangyarihan ni Don Arcadio. Hayop ka, Roberto! Bulong ni Mina. Ang kanyang mga luha ay pilit na kumakawala. Ibinenta mo ako. Ibinenta mo ang kaluluwa ko para lang sa mga utang mo. Habang pilit na binabasa ang mga papeles, may isang maliit na litrato ang nahulog mula sa mga pahina. Dinampot ito ni Mina at itinapat sa liwanag. Ang kanyang buong mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang nasa larawan ay si Don Arcadio noong kabataan nito at katabi niya ang isang babaeng. Kamukhang-kamukha ni Mina ang kanyang ina na namayapa na. Bakit nasa vault ni Doña Luz Viminda ang larawan ng kanyang ina kasama ang isang kilalang kriminal? Anong ugnayan meron sila na itinatago ng pamilya Salcedo na balik lamang ang diwa ni Mina nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos ng sapatos sa sahig na kahoy? Ang amoy ng isang matapang na tabako ay biglang humalo sa hangin ng silid. Huwag mong basahin ang huling pahina, Mina. Isang malalim at paos na boses ang narinig niya mula sa dilim ng sulok ng silid. Baka hindi mo kayanin ang katotohanan tungkol sa kung bakit ka talaga pinakasala ni Roberto? Baka mas lalong gumuho ang mundo mo kapag nalaman mong ang lahat ng sakripisyo mo ay bahagi lamang ng isang mas malaking pagbabayad ng utang ng iyong sariling ina. Mabilis na lumingon si Mina. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang lalamunan. Doon sa anino ng malaking bintana ay nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang nasindihang tabako na ang dulo ay nagminingas na parang mata ng isang halimaw. Hindi ito si Roberto. Hindi ito si Ricardo. Ang autoridad na dala ng kanyang presensya ay sapat na para manghina ang tuhod ni Mina. Sino ka? Tanong ni Mina, pilit na itinatago ang pang-ingginig ng kanyang boses. Ang lalaki ay dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag. Ang kanyang muka ay puno ng mga peklat ng panahon pero ang kanyang mga mata ay pamilyar mga matang nakita na niya sa larawang hawak niya. Ako ang aninong matagal nang nagmamasid sa iyo, Mina, sagot ng lalaki. Ako ang dahilan kung bakit nakatayo pa ang Casa Esperanza. Ako si Don Arcadio, at nandito ako para kunin ang kabayaran na matagal nang ipinangako sa akin. Ang katotohanan ay tila isang apoy. Maaari ka nitong bigyan ng liwanag, pero maaari ka rin nitong tupukin kung hindi mo kayang tanggapin ang init nito. Nanatiling nakatitig si Mina sa lalaking nasa harap niya. Ang bawat buga ng usok ng tabako ni Don Arcadio ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa kanyang katinuan. Ang larawang hawak niya ang larawan ng kanyang ina na masayang nakangiti ay tila nagiging mabigat sa kanyang palad. Ano ang kinalaman ng nanay ko sa iyo? Ang boses ni Mina ay nanginginig, bawat salita ay tila isang pagsusumamo sa gitna ng kawalan. Dahan-dahang lumapit si Don Arcadio, ang tunog ng bawat mabigat na paglapat ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy ay tila isang hato ng kamatayan. Ang iyong ina ay ang tanging babaeng minahal ko, Mina. Pero ninakaw siya sa akin ng tatay ni Roberto. Ginamit nila ang kahinaan ng pamilya mo para pilitin siyang lumayo sa akin. At nang mamatay siya, ginawa nilang pain ng utang na iniwan niya para makuha ka. Pati ba naman ang kasal ko, Roberto? Plano rin ninyo. Bulong ni Mina, ang kanyang paningin ay nagdidilim sa tindi ng sakit. Hindi ka nila pinakasalan dahil mahal ka nila, Mina. Patuloy ni Don Arcadio, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinakasalan ka nila dahil ikaw ang susi para makuha nila ang lupang ito na dati ay pag-aari ng iyong ina. Ang Casa Esperanza ay hindi kailanman naging kanila.
Isa itong nakaw na paraiso. Naramdaman ni Mina ang pagguho ng huling kuta ng kanyang puso. Ang 10 taon ng pagsisilbi, ang 6 na taon ng pagtitiis sa ibang bansa, at ang bawat patak ng kanyang pawis ay para lamang pala sa isang kasinungalingan. Pinakasalan siya ng lalaking minahal niya para lamang maging isang kasangkapan sa pagnanakaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kakaibang lakas ang sumibol sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian na pilit na ipinapapirma sa kanya ni Roberto kanina. Sa harap ni Don Arcadio, dahan-dahang pinunit ni Mina ang mga papeles. Ang tunog ng pagkapunit ng makapal na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila ba ito ang tunog ng pagputol ng tanikala na matagal nang gumagapos sa kanya. Hindi ko na kayo hahayang gamitin pa ako, deklarasyon ni Mina. Ang kanya mga mata ay tuyo na sa luha pero nag-aapoy sa paninindigan. Kung ang bahay na ito ay itinayo sa dugo ng nanay ko, ako ang sisiguro na walang kahit isang Salcedo ang mananatili rito. Biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si Ricardo. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. Mina, kailangan na nating lumabas dito. Si Ate Valdez, nakita ko siyang tumatakbo sa laundry area. May amoy ng gasolina sa buong ground floor. Napatigil ang tibok ng puso ni Mina. Ang amoy ng matapang na chemical ay nagsisimula nang ang humalo sa hangin, masangsang at nakakahilo. Ang bawat dahan-dahang paggalaw ng hangin sa loob ng silid ay nagdadala ng babala ng isang darating na trahedya. Gusto niyang sunugin ang lahat, sabi ni Don Arcadio na tila hindi man lang natitinag. Gusto niyang burahin ang ebidensya at makuha ang insurance money. Yan ang huling barahan ng isang taong wala ng takas. Ricardo, ang mga katulong ang mga tao sa labas, sigaw ni Mina habang mabilis na naglalakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man sila makalabas ng silid, narinig nila ang isang malakas na mechanical na tunog ng paglock ng lahat ng bintana at pintuan ng mansyon mula sa labas. Ang Casa Esperanza, ang kanyang kuta, ay biglang naging isang higanteng pugon. Nakalok ang lahat, sigaw ni Ricardo habang pilit na binabalibag ang pinto. Pero tila ba bakal na ang nakaharang dito? Sa labas ng pinto, narinig ni Mina ang isang pamilyar at nakakainggit na hagik-gik. Ang boses ni Ate Valdez. "Enjoy your last night in your precious house, Mina." Ang boses ng abogada ay umalingaw sa pasilyo. "Sa abo na lang kayo magkita-kita ng nanay mo." Naramdaman ni Mina ang init na nagsisimulang gumapang mula sa ilalim ng sahig. Ang usok na kasing itim ng budi ng mga Salcedo ay dahan-dahang pumapasok sa ilalim ng pinto. Sa gitna ng paparating na apoy, tiningnan ni Mina si Don Arcadio at si Ricardo. Sino sa kanila ang tunay na kakampi at paano siya makakatakas sa isang bitag na siya mismo ang nagpundar para mabuo ang bawat sentimong pinaghirapan ko sa ibang bansa ay tila naging bawat patak ng gasolinang susunog sa akin ngayon. Ang init ay nagsisimula ng manut sa mga pader, tila ba ang Casa Esperanza ay naghihingalo sa gitna ng pulang liwanag na nagmumula sa labas ng pinto. Ang bawat hininga ni Mina ay kasing hapti ng paglunok ng mga bubog. Ang itim na usok ay dahan-dahang gumagapang sa kisame, tila isang dambuhalang kamay na handang sumakal sa sinumang maiwan sa loob. "Ricardo, ang bintana," sigaw ni Mina. Ngunit ang kanyang boses ay napaos dahil sa matinding usok. Huli na, Mina. Nakashatter ang lahat ng bintana. Gawa ito sa bakal. Ang boses ni Ricardo ay puno ng frustrasyon habang pilit na ibinabalibag ang kanyang balikat sa pinto. Ngunit tila ba semento na ang nakaharang dito? Tumingin si Mina sa paligid ng silid ni Doña Luz Viminda, ang silid na puno ng karangyaan na ngayon ay nagmumukhang isang mamahaling kabaong. Naramdaman niya ang init sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang mga kurtinang seda na dati ay ipinagmamalaki ng kanyang biyenan ay nagsisimula ng maging abo. Sa sandaling yon, isang malalim na kapait
anang bumalot kay Mina. Ang bahay na ito na binuo niya sa loob ng 10 taon ng pangungulila sa Dubai, agbahay na inakala niyang magiging kuta ng kanyang kaligayahan, ay siya na palang uubos sa kanyang hininga. Mina dito! Ang boses ni Don Arcadio ay matatag sa gitna ng kaguluhan. Itinulak ng matanda ang isang malaking aparador sa loob ng walk-in closet. Inilalantad ang isang maliit at madilim na pintuan na gawa sa kahoy. Ang mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga lihim. Ang lagusang ito ay patungo sa lumang bodega sa likod. "Ma'am Mina, halika na," hinablot ni Ricardo ang braso ni Mina. Napatigil si Mina. Tiningnan niya ang vault na naiwang bukas. Doon sa loob, naroon ang folder ng mga titulo, ang mga papeles na magpapatunay na sa kanya ang lupang ito. Ngunit tiningnan din niya ang larawan ng kanyang ina na nakalapag sa sahig. Sa isang mabilis na desisyon, dinampot ni Mina ang larawan at isinilid sa kanyang damit. Ang folder ng mga titulo, hinayaan niya itong manatili sa loob, handang maging bahagi ng abo. "Hayaan mo na ang mga papel na yan, Ricardo," bulong ni Mina habang hinahayaan ang sarili na hilahin ng bayaw patungo sa madilim na lagusan. Ang tunay na esperansa ay wala sa mga titulong yan. Gumapang sila sa makipot at maalikabok na lagusan habang naririnig ang malakas na pagbagsak ng mga kagamitan sa itaas. Ang bawat panginginig ng lupa ay tila isang babala na ang buong mansyon ay malapit ng gumuho. Nang sa wakas ay makalabas sila sa dulo ng lagusan, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi at ang nakakasilaw na liwanag ng naglalagablab na Casa Esperanza. Napasanda si Mina sa isang puno, habol ang kanyang hininga, habang pinapanood ang kanyang pangarap na tinutupok ng apoy. Ang magandang mansyon ay nagmistulang isang higanteng sulo sa gitna ng dilim. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagtanggap. "Tapos na," bulong ni Mina. "Wala na ang kulungan ko." Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang makarinig siya ng marahas na pagpihit ng bakal sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon, inaasahang makikita si Ate Valdez na tumatakas. Pero ang bumungad sa kanya sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay ang mukha ni Roberto. Ang kanyang asawa ay madungis ang mga mata, ay puno ng kabaliwan at may hawak siyang isang baril na nakaturo ng diretsyo sa dibdib ni Mina. "Hindi ka alis ng buhay, Mina." Ang boses ni Roberto ay nanginginig sa galit. "Kung hindi mapupunta sa akin ang bahay na ito, walang sinuman ang mabubuhay para ikwento ang nangyari rito." Napatigil ang tibok ng puso ni Mina. Sa likod ni Roberto ang apoy ay mas lalong lumakas, tila ba naghihintay ng huling sakripisyo. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang dambana, kung saan ang isa ay kailangang mag-alay ng sariling buhay para lamang sa kapretsyo ng isa. Nakatayo si Roberto sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang kanyang anino ay humahaba sa damuhan, habang ang Casa Esperanza ay naglalabas ng naglalakihang dila ng apoy sa kanyang likuran. Ang baril sa kanyang kamay ay nanginginig, tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-aaway sa pagitan ng takot at pagkapuot. Ang kanyang mga mata ay naniningkit puno ng mga luhang hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit sa mundong tila tumalikod sa kanya. "You ruined me, Mina. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito, pero dahil sa iyo nawala ang lahat." Ang boses ni Roberto ay pira-piraso, tila isang sirang plaka na pilit na inuulit ang sariling kasinungalingan. "Sana ay hinayaan mo na lang akong makuha ang gusto ko. Sana ay nanatili ka na lang na asawang sumunod sa akin." Dahan-dahang humakbang si Mina patungo sa asawa. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng tuyong damo ay tila isang ritual ng paglaya. Nang nasa tapat na siya ni Roberto, itinapat niya ang kanyang dibdib sa dulo ng baril. Ang lamig ng bakal ay hindi man lang nagpataas ng balahibo ni Mina. Mas malamig pa ang puso niya sa lalaking nasa harap niya. "Ibinigay mo ang lahat, Roberto, alin doon?" Ang boses ni Mina ay kalmado, kasing payapa ng gabi bago ang bagyo.
Ang mga gabi na wala ka sa tabi ko, dahil nagsusugal ka ang mga alahas, na ninakaw mo sa akin para ibigay kay Elena o ang bahay na ito, na itinayo ko sa loob ng 10 taon ng pangungulila sa ibang bansa. Wala kang ibinigay sa akin, Roberto. Kinuha mo ang lahat. Pati ang kakayahan ko magtiwala, ninakaw mo. Shut up, manahimik ka. Sigaw ni Roberto. Ang kanyang daliri ay nagsisimulang pumindot sa gatilyo. Hinding-hindi kita minahal, Mina. Mula nung unang araw nakita ko lang sa iyo ang isang ATM na magpupundo sa buhay ko. You were never enough. You were just a tool. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa huling bahagi ng pagmamahal na itinago ni Mina sa kanyang puso. Pero sa halip na masaktan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas na rin ng walang maskara. Salamat, Roberto, bulong ni Mina. Salamat dahil sa wakas pinatay mo na rin ang huling dahilan para kaawaan kita. Mina, lumayo ka sa kanya. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw mula sa gilid, ngunit pinigilan siya ni Don Arcadio. Hayaan mo sila, Ricardo. Ang boses ng matanda ay puno ng karunungan ng sakit. Kailangang matapos ang cycle na ito ngayon din. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na paglagitik ng nasusunog na haligi ang narinig mula sa mansyon. Ang Casa Esperanza ay nagsisimulang gumuho, ang bawat palapag ay bumabagsak sa isa't isa, naglalabas ng mga talsik ng baga sa hangin. Napatitig si Roberto sa nagbabagang istruktura, ang kanyang huling pag-asa para sa yaman ay tuluyan ng naglalaho. Sa sandaling iyon ng kanyang pagkalito, isang anino ang mabilis na lumabas mula sa dilim ng mga puno. Sa isang iglap, isang matigas na siko ang tumama sa panga ni Roberto, dahilan para tumalsik ang baril sa malayo. Ang taong ito ay mabilis na humarap kay Mina. Ang mukha ay natatakpan ng uling at dugo, pero ang mga mata ay pamilyar na pamilyar. Si Elena. Hindi ang maamong Elena na nakilala ni Mina, kundi isang babaeng punit-punit ang damit at naglalagablab ang mga mata sa pot. Hawak ni Elena ang isang maliit na folder na isinalba niya mula sa apoy, ang insurance documents na akala ng lahat ay abo na. Akala mo ba ay ikaw lang ang biktima rito, Ate Mina? Ang boses ni Elena ay puno ng pait. Ginamit din niya ako. Pinangakuan niya ako ng buhay na hindi niya kayang ibigay. Pero hindi ako papayag na kaming dalawa lang ang babagsak. Itinuro ni Elena ang folder kay Roberto na nooy nakahandusay sa damuhan. Nakalagay dito, Roberto, ang lahat ng mga account mo sa ibang bansa. Ang mga perang itinatago mo mula kay Ati Valdez at kay Doña Luz Viminda. Nanakawan mo na ang lahat, Roberto, pati ang sarili mong ina. Bago pa man makasagot si Roberto, isang tunog ng sirena ang narinig mula sa kalsada. Ngunit hindi lang ito mga pulis. Ang mga itim na sasakyan na pumasok sa gate ay hindi pamilyar. Ito ang mga tauhan ni Don Arcadio at hindi sila nandito para magligtas. Ang gabi ay hindi pa tapos, Mina. Bulong ni Don Arcadio habang dahan-dahang lumalapit sa gitna. Nandito na ang tunay na may-ari ng utang na hindi nabayaran. Sino ang mga taong nasa loob ng mga itim na sasakyan at ano ang gagawin ni Mina ngayong ang lahat ng lihim ay nakalantad na sa gitna ng abo ng Casa Esperanza? Ang abo ay hindi tanda ng kamatayan, kundi patunay na ang lahat ng masakit na kahapon ay natupok na para magbigay daan sa isang bagong umaga. Huminto ang mga itim na sasakyan sa paligid ng nagbabagang Casa Esperanza. Ang kanilang mga ilaw ay tumatama sa usok na tila mga daliri ng liwanag na humahalukay sa kadiliman. Hindi mga goons o masasamang tao ang bumaba, kundi mga awtoridad na may dalang mga warrant. Sa gitna nila, lumakad si Don Arcadio nang may awtoridad ang kanyang tingin ay nakatuon kay Roberto na no'y nanginginig pa rin sa damuhan. Ang utang na sinasabi mo, Roberto, ay hindi na kay Don Arcadio. Ang boses ni Ricardo ay narinig mula sa gilid ni Mina. Binili ko ang lahat ng utang mo sa tulong ni Don Arcadio. At ngayong gabi, ang tanging pagkakautangan mo ay ang batas.
Napatitig si Mina kay Ricardo. Ang kanyang bayaw na inakala ng lahat na pumanaw na ay siya palang misteryosong sender na nagligtas sa kanya mula sa dilim. Si Ricardo ang nagpadala ng mga mensahe, ang nagturo ng mga lihim na vault at ang bumili ng kanyang kalayaan nang hindi niya nalalaman. Ricardo? Ikaw palang lahat ng ito? Bulong ni Mina ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng pasasalamat. Ngumiti ng bahagya si Ricardo, isang niting puno ng pagod pero may tagumpay. Utang ko ito sa iyo, Mina. Ikaw lang ang tanging nag-alaga sa alaala ko noong inakala ng lahat na abo na ako. Si Mang Kepueng ang naging mga mata at tainga ko sa loob ng bahay habang nagpapagaling ako sa malayo. Sa kabilang dako, nakita ni Mina si Ate Valdez na pilit na isinasara ang kanyang briefcase habang hinahabol ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na rin at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Wala na ang mapang-uring abogada. Ang tanging natira ay isang kriminal na naghahanap ng butas para makatakas. Ate Mina, patawarin mo ako! Hiyaw ni Elena habang pinopusasang ng mga babaeng pulis. Nagkamali lang ako, Mina. Ahal ko lang si Roberto. Hindi na lumingon si Mina. Alam niya na ang mga salitang yon ay kasing wad ng gold locket na suot ni Elena kanina. Ang pagpapatawad ay hindi nakukuha sa isang hiyaw sa gitna ng trahedya. Ito ay pinaghihirapan at si Elena ay malayo pa sa landas na yon. Lumapit si Don Arcadio kay Mina at inyabot ang isang maliit luma at medyo sunog na sobre. Ito ang huling hiling ng iyong ina, Mina. Ipinatago niya ito sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya ibigay ko lang ito sa iyo kapag ang Casa Esperanza ay hindi na nakatayo dahil doon mo lang tunay na maiintindihan ang kahulugan ng kalayaan. Nanginginig na tinanggap ni Mina ang sobre. Sa kanyang likuran ng huling malaking haligi ng Casa Esperanza, ay bumagsak naglalabas ng napakaraming talsik ng apoy na tila ba ang bahay ay nagpapakawala ng isang huling buntong hininga. Ang mansyang naging simbolo ng kanyang paghihirap ay isa na lamang tumpok ng nagbabagang kahoy at semento. Isinakay na si Roberto sa sasakyan ng pulis. Bago pa man maisara ang pinto, lumingon siya kay Mina nang may nanlilisik na mga mata. Mina, akala mo ba tapos na? Tanungin mo si Don Arcadio tungkol kay Sofia? Tanungin mo kung sino ang pumatay sa tunay mong ama? Ang pangalang Sofia ay tila isang kidlat na tumama sa katinuan ni Mina. Sofia ang pangalan ng kanyang ina na tanging sa mga panaginip na lang niya naririnig. Napatitig si Mina kay Don Arcadio at nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ng matanda. Isang lihim na tila mas malalim pa sa mga vault ng Casa Esperanza ang nagsisimulang lumutang. Don Arcadio? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay puno ng bagong kaba. Hindi dito ang tamang lugar para pag-usapan yan, Mina. Sagot ni Don Arcadio habang inaalalayan siyang maglakad palayo sa apoy. Sa ngayon, hayaan mong hugasan ng buhang liwayway ang mga abo sa iyong balat. Ang hustisya ay nakamit na natin ngayong gabi, pero ang katotohanan ay may sariling oras ng pagsikat. Habang papalayo ang mga sasakyan, naiwan ang nag-iisang usok mula sa gumuhong mansyon. Ang Casa Esperanza ay wala na, pero si Mina Salcedo ay nakatayo pa rin. Sugatan madungis pero sa wakas malaya. Ang pangalan ay hindi lamang isang tawag sa atin. Ito ang kwentong isinulat ng ating mga magulang bago pa man natin matuto ng hawakan ang panulat ng sariling tadhana. Nakatitig si Mina sa malawak at asul na dagat. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan malayo sa nakakasakal na amoy ng usok at sunog na kahoy na nanuot sa kanyang balat kagabi. Sa isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig, dahan-dahan niyang inilubog ang kanyang mga kamay. Pinanood niya ang pag-itim ng tubig habang ang mga bakas ng uling mula sa Casa Esperanza ay unti-unting natatanggal.
Ang bawat kuskus niya sa kanyang balat ay tila pagbura sa 10 taon ng pagiging alipin ng utang na loob. Tapos na, Mina, bulong niya sa sarili. Wala na ang bahay pero nahanap mo na ang iyong sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre and ibinigay ni Don Arcadio. Ang papel sa loob ay luma na medyo dilaw ang kulay at may bakas na mga natuyong luha. Ang sulat kamay ay pino at pamilyar ang sulat ng kanyang inang si Sofia. Mahal kong Mina, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ang Casa Esperanza. Huwag kang malungkot, anak. Ang mansyong iyon ay hindi itinayo para sa iyo, kundi para ikulong ang katotohanan. Ang iyong ama si Gabriel ang tunay na nagmamayari ng lupang iyon. Hindi siya namatay sa aksidente gaya ng sinabi ng mga Salcedo. Pinatay siya ng ama ni Roberto upang makuha ang titulo ng lupa. Napatigil ang paghinga ni Mina. Ang bawat salita ay tila isang malakas na kulog na nagpabago sa lahat ng alam niya. Napilitan akong pakasalan ng ama ni Roberto upang iligtas ang buhay mo. Pagpapatuloy ng liham. Ginamit nila ang bawat sentimo ng yaman natin para palabasin na sila ang nagligtas sa atin. Mina, anak, hindi ka naging utang sa kanila. Sila ang may utang sa'yo. Utang na buhay at danggal. Naramdaman ni Mina ang pagpaka ng niyang luha sa papel. Ang lahat ng hirap niya sa Dubai, ang lahat ng pangungutya ni Doña Luz Viminda, at ang bawat panloloko ni Roberto, lahat ng yon ay nag-ugat sa isang krimen na itinago ng maraming dekada. Hindi siya ang hamak na swerte na pinulot sa putikan. Siya ang tunay na tagapagmana na ninakawan ng kinabukasan. Mina, ang boses ni Don Arcadio, ay narinig mula sa kanyang likuran. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Patawad kung kailangan mo pang dumaan sa apoy bago mo nalaman ang lahat. Ang iyong ama ay parang kapatid sa akin. Sa loob ng maraming taon nagtrabaho ako sa dilim para masiguradong babalik sa iyo ang lahat. Si Ricardo ang laging katuwang ko. Nang malaman niya ang kasamaan ng sarili niyang pamilya, mas pinili niyang tulungan ka kaysa manahimik. Lumingon si Mina kay Ricardo na nakatayo sa tabi ni Don Arcadio. Ang kanyang bayaw ay tumango, nang bahagya ang mga mata ay puno ng respeto. Nandito ang balita mula sa lungsod, Mina, sabi ni Ricardo. Si Roberto, si Doña Luz Viminda at si Ate Valdez ay nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska at ang titulo ng lupa ng Casa Esperanza ay pormal nang ibinalik sa pangalan mo. Tumingin si Mina sa folder na hawak ni Ricardo. Ang lupang iyon na dati ay tila isang sumpa ay sa kanya na. Pero alam niya sa kanyang puso na hindi na niya gustong magtayo muli ng isang mansyon ng kasinungalingan doon. Ano ang gagawin mo ngayon, Mina? Tanong ni Don Arcadio. Tumingin si Mina sa dagat sa abot tanaw kung saan ang langit at tubig ay nagtatagpo. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gagawa ako ng isang lugar kung saan walang babaeng dadaan sa hirap na naranasan ko. Isang tahanan para sa mga biktima ng pang-aabuso, isang lugar na tunay na may esperansa. Bago matapos ang araw, nagtungo si Mina sa himpilan ng pulisya. Hiniling niya na makita si Roberto sa huling pagkakataon. Sa likod ng malamig na rehas, nakita niya ang lalaking dating hari ng kanyang mundo. Si Roberto ay mukhang matanda, pagod at wala ng saysay. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Bulyaw ni Roberto, pero wala na ang dating bagsik ng kanyang boses. Nandito ako para palayain ang sarili ko, Roberto. Sagot ni Mina. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapatawaran, hindi para kay Roberto, kundi para sa sarili niyang puso. Hindi na kita kailangang kamuhian dahil wala ka na sa buhay ko. Salamat sa 10 taon dahil doon ko natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa danggal, na hindi mo kailanman nagkaroon. Tumalikod si Mina
at naglakad palabas ng presen to hindi na lumingon muli. Sa bawat hakbang niya, palayo nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Ang bawat alaala ng Casa Esperanza ay tila mga abo na tinangay ng hangin, naglalaho sa dilim ng kahapon. Ang gabi ay dumaan ng may dalang katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Habang nakahiga siya sa kanyang payak na silid, hawak ang larawan ng kanyang ina, alam ni Mina na bukas gigising siya sa ang tunay na tahanan ay hindi sinusukat sa taas ng mga pader o sa kinang ng mga ginto, kundi sa lalim ng kapaya, paang nananahan sa loob ng iyong puso. 1 taon na ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang Casa Esperanza. Nayon sa ilalim ng malambot na liwanag ng umaga, nakatayo si Mina sa gitna ng isang hardin na puno ng mga namumukadkad na bulaklak. Wala na ang naglalakihang haligi ng mansyong dati ay naging bilangguan niya. Sa halip isang simploy ngunit matatag na gusali ang nakatayo ang bahay Sofia. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pintuang gawa sa nara. Ang bawat ukit dito ay tila nagsasalaysay ng kanyang pagbangon. Sa loob ng bahay Sofia, 10 kababaihan na may mga sugat sa puso at katawan ang kasaluko, yang nag-aalmusal, nagtatawanan at naghahanda para sa isang bagong buhay. Si Mina ang kanilang sandigan, ang kanilang ate na nagpakita na may buhay pa pagkatapos ng trahedya. "Mina, handa na ang lahat para sa blessing mamaya." Ang boses ni Ricardo ay narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Mina at numiti. Si Ricardo ay naging tapat na katuwan niya sa loob ng 1 taon. Hindi siya nito iniwan sa bawat proses o ng legal na laban at sa pagpapatayo ng center. Nakita ni Mina sa mga mata ni Ricardo ang isang uri ng paghanga na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Roberto, isang paghanga ang nakabatay sa respeto at tunay na malasakit. "Salamat, Ricardo. Kung hindi dahil sa inyo ni Don Arcadio, baka hanggang ngayon ay abo pa rin ang buhay ko," sagot ni Mina habang iniayos ang kanyang simpleng puting blusa. "Pinaghirapan mo ito, Mina. Karapatan mong maging masaya," sabi ni Ricardo habang lumalapit. "Nabalitaan ko nga pala, tinanggihan na ang apela ni Roberto. Mananatili sila ni Doña Luz, Viminda sa loob ng mahabang panahon. Si Elena naman ay nasa probinsya na sinusubukang magsimula muli sa kahihiyan." Napatangos si Mina. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang balitang iyon ay hindi na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang hustisya ay parang ulan, maaaring matagal bago dumating, pero siguradong huhugasan nito ang alikabok ng kawalang katarungan. Ang paghihirap ng mga Salcedo sa loob ng rehas ay hindi na niya ipinagdiriwang, kundi tinatanggap na lamang bilang natural na daloy ng tadhana. Lumakad sila patungo sa gitna ng hardin kung saan nakatayo ang isang maliit na rebulto ng isang babaeng nagpapakawala ng ibon isang alay para sa kanyang ina, si Sofia. "Mina," tawag muli ni Ricardo, ang boses ay may halong pag-aalinlangan pero puno ng laming. "Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag maayos na ang center, baka pwedeng bigyan mo rin ng pagkakatao ng sarili mo. Hindi lang bilang tagapagligtas ng iba, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat na mahalin." Napatigil si Mina at tumingin sa mga mata ni Ricardo. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kiliti sa kanyang dibdib, isang uri ng kilig na akala niya ay namatay na kasama ng apoy. Pero ito ay mas malalim, mas payapa. "Hayaan muna nating sumikat ang araw, Ricardo," nakangiting sagot ni Mina. "Sa ngayon sapat na sa akin na nakakahinga ako ng malaya." Isang bahinang tawa ang kumawala kay Ricardo at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Mina. Hindi ito mahigpit, hindi ito possessive. Ito ay isang hawak na nagpapahayag na handa siyang maghintay hanggat kailan kailangan ni Mina. Tumingala si Mina sa langit. Ang bukang liwayway ay unti-unti nang nagiging kulay ginto. Naalala niya ang kanyang mga taon sa Dubai, ang bawat patak ng pawis at ang bawat luhang ibinuhos niya para sa isang wad na pangarap.
Pero sa huli, ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanya rito sa lugar kung saan ang kanyang pangalan ay hindi na Fermina Salcedo ang martir na asawa, kundi si Mina ang babaeng may-ari ng sarili niyang tadhana. Ang Casa Esperanza ay wala na, pero ang tunay na Esperanza ay buhay na buhay sa bawat hininga ni Mina. Ang bahay ay hindi kailangang maging mansyon para maging tahanan. Ang kailangan lang ay ang katotohanan danggal at isang pusong natutong magpatawad sa sarili bago magmahal muli. Habang hinihipan ng hangin ang kanyang buhok, narinig ni Mina ang mahinahong tunog ng mga kampana mula sa malayo. Ito ay tunog ng pagdiriwang, tunog ng kapayapaan, at tunog ng isang buhay na sa wakas ay nagsisimula na. Isang mundong siya na ang sumusulat ng sarili niyang kwento.